Hati yan sa mana ng 18 na anak ni Dolphy, nagkagulo nga ba? Eric Quezon, ibinahagi ang kwento ng pamana ni Dolphy at ng 18 magkakapatid. Kamusta, mga kaibigan, malugod kong inaanyayahan kayo sa kakaibang kwento hinggil sa pamana ni Comedy King Dolphy. Sa bidyong ito, titingnan natin kung paano nina Eric Quezon at ang kanyang 18 na kapatid na pagtagumpayan ang paghahati-hati ng yaman ng kanilang yumaong ama. Ibabahagi natin ang mga aral ng pagkakaisa, pag-unawa, at pagmamahala na nagsilbing gabay sa kanilang pagtahak sa prosesong ito. Huwag palampasin ang pagkakataon na masilayan ang pagsasama ng pamilya Quezon sa pagharap sa hamon ng ari-arian at kung paano nila ito naayos ng may pagmamahal. Kaya't magsilbing saksi sa kwento ng pag-usbong, pagtutulungan, at pagmamahalan dito sa ating channel. Naging mahalagang bahagi si Eric Quezon sa proseso ng paghahati-hati ng yaman ni Dolphy, ang yumaong Comedy King. Sa isang panayam ni OG Diaz, ibinahagi ni Eric kung paano naging maayos at magaan ang pagbabahagi ng ari-arian sa pagitan ng kanyang 18 na kapatid. Si Eric ang itinalagang tagapamahala ng ari-arian ng kanyang yumaong ama matapos itong pumanaw. Ayon sa aktor, direktor, at talent manager, siya ang naging executor ng estate o tagapamahala ng mga natirang ari-arian ng yumaong komedyante. Nang mamatay ang daddy ko, tinanong ako kung pwede akong maging tagapamahala, so ako yung parang executor ng estate, kwento ni Eric kay OG Diaz. Sa pagpapatuloy ng kanyang kwento, ibinahagi ni Eric na nais ni Dolphy na magkaroon ng pantay-pantay na bahagi ang kanyang 18 na anak sa kanyang mana. Sa halip na sundin ng last will and testament, mas pinili ng pamilya ang extrajudicial process, ngunit ipinaliwanag ni Eric na ang gusto ng kanilang ama ay pantay-pantay na pamamahagi. Ang sinabi ng daddy ko, "We want equal sharing for everyone." So, we thought that it would be easier to do the extrajudicial since ang wishes naman ng daddy ko ay pare-pareho, pahayag ni Eric. Bago pa man pumanaw si Dolphy, ayon kay Eric, naayos na ng ama ang ilang bahagi ng ari-arian at nabigay na ng mga ito sa kanyang mga anak. Ipinahayag din ng aktor na mahalaga sa kanilang lahat ang sundan ang nais ng kanilang ama at huwag magkaroon ng hidwaan. Before my dad died, naayos namin siya which is a very touching moment kasi kinausap namin yung daddy ko at saka yung lawyer. Tapos sabi ng daddy ko, "Eric, kausapin mo si Nicole kasi noong time na yun ako na pinapakausap niya, pakita mo itong papers sa kanya. Explain mo sa kanya na ang wishes ko sana pantay-pantay," kwento ni Eric. Sa kabila ng dami ng magkakapatid, naipatupad nila ang nais ng kanilang ama na magkaroon ng maayos at walang hidwa ang pamamahagi. Ani pa ni Eric, "We managed to agree on everything that is laid upon us." Bagamat may mga pagkakataon na mayroong mga pagkakaiba o pasaway sa magkakapatid, ipinaliwanag ni Eric na madali naman itong naayos dahil sa pagkakaroon ng open communication at pag-unawa sa isa't isa. Pasaway in the sense when they need something or kailangan, nagiging pasaway sila, nagiging makulit. Basta pag may kailangan sabihan nyo lang ako kasi madali naman gawa ng paraan yon, pwede naman mag-advance saad ni Eric. Dagdag pa niya, "There are times na minsan sobra-sobra yung hingi, sabi ko, o hinay-hinay muna, unfair sa mga ibang heirs, so, naiintindihan naman nila." Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kwento ni Eric ay ang pagbibigay diin sa kahalagahan ng pagkakaisa at pag-unawa sa isa't isa, isang aral na iniwan sa kanilang lahat ng kanilang yumaong ama. "My dad's been dead for 11 years pero hanggang ngayon nagpo-provide pa rin siya sa amin. Kasi every month naman may nakukuha yung mga kapatid ko," aniya. Nais ng pamilya na ipagpatuloy ang alaala ng kanilang ama sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang hotel at museo sa kanilang lupain sa Calatagan, Batangas. Plano nilang tawagin itong Dolphy Manor. "Tatayo namin yung parang hotel at parang museum at parang events place ng daddy ko and we will call it the Dolphy Manor," wika ni Eric.
Pinatunayan ni Eric Quezon na hindi lamang ang mga proyektong pangnegosyo ang kanilang iniisip, kundi pati na rin ang pagpapatuloy ng magkakapatid at pagpapahalaga sa mga alaala at aral na iniwan ng kanilang yumaong ama na si Dolphy. Sa paglalakbay natin sa kwento ng pagsusumikap at pagmamahala ng pamilya Quezon sa paghahati-hati ng mana ni Dolphy, napagtanto natin ang kahalagahan ng pagkakaisa, pag-unawa, at respeto sa loob ng isang pamilya. Ang pangarap ni Dolphy para sa kanyang 18 na anak na magkaroon ng pantay-pantay na bahagi sa mana ay naging gabay sa kanilang pagtutulungan. Sa kabila ng mga hamon, napagtanto ng pamilya na ang kanilang pagkakaisa at pagmamahalan ang nagbibigay saysay sa kanilang pamana. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bukas na komunikasyon at pag-unawa sa isa't isa, nakamit ng pamilya Quezon ang tagumpay sa pagpapamana ng yaman. Ang kanilang kwento ay hindi lamang nagpapakita ng kahalagahan ng legalidad kundi higit sa lahat ang halaga ng pagmamahalan at pagkakaroon ng matatag na pagsasama. Ang pagpapatuloy ng kanilang pamanang itinataguyod ang halakhak, pagmamahal, at diwa ni Dolphy, isang inspirasyon sa lahat ng pamilyang Pilipino. Sa pagtatapos ng kwentong ito, iniwan tayong may aral ng pagkakaisa, pagtutulungan, at pagpapahalaga sa isa't isa. Mga halaga na nagpapalalim sa kahulugan ng pamilya. Kung nais ninyong manatiling konektado sa mga susunod na kwento ng inspirasyon, pagtutulungan, at pagmamahalan, huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Kung mayroon kayong sariling kwento ng pagmamana o mga katanungan, huwag mag-atubiling magkomento sa ibaba. Magkita-kita tayo sa mga susunod nating videos. Mag-ingat po tayo lagi. Mabuhay!